nila, media blackout, umiiyak. Kasi ang inaasahan pala nila na magiging trending. Magiging trending yung kabubuhan nilang tatlo. Eh kung di ka pala naman tangang bubot sa sandamakmak ng katangan mong bobo ang bayot bay ka, paano mate-trending yan? Oo, mate-trending kayo sa katangahan ninyo. Tsaka ang inaasahan niya, papansinin sila ng mga mainstream media. Ba't naman kayo papansinin? Anong feeling mo? Eh, tanga ka nga. Hindi ka lang tanga, bobo ko bang inayupa ka? Interview, ganyan ba klase ng mga interview ng media? Kayo dalawa kayo, Commander Dada, paras kayo bobo eh. Eh kung matalino kayo, bakit hindi kayo lumaban ng debate sa akin? O sige, schedule natin. Sabihin nyo, oras nyo dyan. Dyan sa programa yung Boplox ba yan? Ano yung programa nito? Boplox? Aakyatin ko kayong dalawa. Hindi, lahat na kayo, sabi ko. Eh pero lahat kayo, kahit kayong dalawa lang, magsama na kayo. Pagsamahin ninyo ang utak ninyo, mga hinayupa kayong pagkabobo nyo. Diba? Tapos magtataka ka kung bakit hindi yan news blackout, hindi lang pumapatol yung mga media network sa tanga. Hindi kayo yung news blackout, hindi lang kayo pinapatulan kasi bobong-bobo. Eh, pasalamat nga kayo, hindi kayo pinatulan ng media. Kung pinatulan, di lumabas pa ang katangahan nitong si Sayad. Eh, kung ang nahagip ng mainstream media dyan yung pagsabi ni Sayad na, teka, wala naman yan dito sa kodi ko O, di ba, di lag mo kang tanga. Tapos, kung nahagip pa yung salita mong nalimutan ko yung salita mong parang wala naman sa dictionary. Di ba? Bobo talaga ito si Bayot Bay eh. Kaya huwag kayong umasa, may pa-news blackout pa kayong nalalaman. Hindi yan news blackout, talagang hindi kayo pinansin. Ang problema kasi guys, nagwawala ang mga ito kasi, isipin mo, pagkasabi ni Inday Sayad na siya tatakbo ng presidente, laos na agad. Hindi nyo napansin? May pumapansin pa ba? Relevant pa ba yung siya itatakbo presidente? Nawala na. Bakit? Natabunan ng pink eh. Natabunan ng pink medyas ni PBB. Tabon agad ng pink na medyas ni PBBM. Oh! Di ba? Pagkatapos noon, ano pa ang mga nangyari? Eto pa, kinabukasan, nagganyan-ganyan nga kayo. Kaso tabon rin agad. Natabunan agad, lalo na nung pumunta si Leni Robredo at itong mga ibang mayor sa Malacanang. Bakit naman kayo papansinin? Wala naman kayong kabuhay-buhay, wala naman kayong katorya-torya. At puro kabubuhan, mga katanungan, walang kalilim-lalim. Sa mga ka-BBM natin dyan, napanood nyo na ba yung forum na inatenan ni PBBM na ang nag-host ay si Rico Hison Bayoteros, bayot bay, ganun. Ganun ang dapat mong gagawin, mga ala Rico Hison. Kaya lang, paano mong gagawin yun? Kayong tatlo, hindi nga kayo marunong mag-English. Mga tanga nga kayo. Tapos sasagot kung walang kodi ko, mahihirapan. Samantalang nakita nyo si PBBM, kung sumagot, spontaneous. Walang script sila. Oo, merong notes si PBBM pero wala silang script. Ibig sabihin, hindi alam ni PBBM kung anong itatanong sa kanya ni Rico Hison. Hindi scripted. Katunayan, sa huli, nagtanong pa nga si Rico Hison kung pwede ba tignan yung notes ni PBBM Sabi ni PBBM, ayoko nga. O, di ba? Tapos nasabihin mo, news blackout. Hindi news blackout. Talagang hindi pumapatol ang mga mainstream media sa tanga. Kaya sasabihin yung news blackout, hindi lang pumapatol. Again, uulitin ko sa mga didilis dyan. Ito, sinasabi ni Banat Baya na news blackout daw. Teka lang po, hindi po news blackout. Hindi lang talaga ulit-ulitin ko, hindi pumapatol ang mainstream media sa tanga. Alam nyo na. Hindi lang pumatol sa tanga, kaya ganun. Tapos umaangal kayo, news So, yun. Okay. Ito, sabi ni Idol Imelda Imelda Veloso sabi niya, ang galing naman. Presidente daw ang tapang. Isabak nga sa nationwide debate. Hindi nga makasagot ang simpleng tanong, nakakahiya. Tama, Idol. Hindi. Idol, ang lutong ng tanga mga didilis. Kaya tali-talinuan nyo naman. Sabi ni Arnold Dilanyo kaya kayo nadadali ni Sir Arnold di ba? Totoo naman yun, Sir Arnold, tanga mga hinayupak na yan. Si Inday Sayad, lalaban ng debate. Naku, puro may napanood, tulad ng sinabi ko, napanood nyo na ba si Inday Sayad na in-interview man lang ng mga magagaling na journalist? Yung one-on-one interview, di ba wala? Nai-interview lang mga reporter lang nakaka-interview sa kanya, yung mga ambush interview. Bihirang-bihira yun kasi madalas pag press con kailangan may kode ko. At kailangan ang tanong mo hindi lalabas doon sa nakasulat na tanong sa kanya.
Otherwise, hindi niya sasagutin, hindi niya i-entertain. Sasabihin sa'yo, hindi kayo nag-submit. Wala. Next question, please. O kaya naman, hindi. Walang tanungan bukas. Di ba? Oh, wala. Kaya nga kahit yung ambush interview nga ni Sayad, hindi ambush interview yun. Kailangan ano pa rin, alam niya at may kode ko. Debate pa kaya? What the heck? Oh, di ba? Sige, paalala nyo nga sa akin, baka may na-miss lang naman ako. Na-interview na ba si Sayad ng one-on-one? Itong mga gagaling na journalist, ng mga Inglesero at Inglesera. Kagaya halimbawa ni Pinky Web. Kagaya ni Karen Davila. Wag na si Rico Hison, dudugo ang ilong nun. Yan papapatulan sa inyo Diyos ko puro de. Balik tayo kay Sayad. Baka may makakapagsabi rito na na dito ng mga didilis na si Inday Sayad ay anong pangalan nito? Ay na-interview na. Na-interview na ng mainstream media yung mga magagaling na reporter. Yung mga magagaling na angkor. Meron na ba? Oy, shoutout daw, sabi ni Volet. Ay, shoutout idol sabi ni Volet. Sige, payag kami 30 years si Inday Sayad sa isang kondisyon, makipagdebate muna siya. Tsaka magpa-interview siya kay Rico Hison. Dudugo ang ilong ni Sayad. Sigurado yan. Dudugo. Sabi ni Igli Santos, wala boss, takos sa English yan. Sinabi mo pa, idol. Kaya wala yan. Pero ang hinihintay ko si Sayad kung papayag kayang ma-interview, kahit kay na lang, kay Pinky Web na lang. No? Papayag kaya si Sayad magpa-interview kay Pinky Web? Kasi talaga hindi ko siya nakita. Alam mo, nag-i-interview lang sa kanya, SMNI. Tsaka si Kibuloy. Si Kibuloy nung malaya pa. Si Kibulok, yung pala nai-interview siya. SMNI at si Kibulok. Yun lang. Pero ako kay Inday Sayad, magpa-interview na rin ako kay Jessica Soho para KMJS na yan. At least, kung may interview siya ni Jessica Soho, at least magiging kalibel na niya itong si Ed Kawilan. Diba? Total, parehas naman silang may lahing engkanto. Di ba? Si Ed Kawilan, syempre mas mataas si Ed Kawilan, mataas ito kay Dean Chase, no? Pero at least Inday Sayad, kung magpapa-KMJS na lang siya, magiging kapantay na niya ay si Ed Kawilan. Diba? At least na-interview siya ni Jessica Soho. Masasabi ko pa, Jessica Santos. Teka, sino ba si Jessica Santos? Jessica Santos ba? Sino ba si Jessica? Sino ba si Jessica? Sino ba yung sa American Idol? Sanchez pala yun. Magkatunod lang Santos at Sanchez. Ayun. Jessica Sanchez pala, sorry. Si Inday Sayad, kung magpa-interview siya sa KMJS, gumawa siya ng drama-drama ron ng eksena, tapos darating itong si Ed Kawilan, tapos ay dadasalan siya, palalayasin sa kanya yung masasamang espiritu. Parang gagayahin niya si Dean Chase. Sari-saring kalokohan ang pinagagawa para magkapera. Kunwari may nakikitang espiritu kung ano-ano mga kinikwento. Di ba? Ed Kaliwag. Ed Kalawag pala. Sorry. Hindi ko kasi kakakilala masyado yun, idol Ed Kalawag. Di ba? Magpaturo siya dito kay Dean Chase na kalbong sa ulo kung paano magpanggap na naiengkanto. Di ba? Nabulang si Ed Kalawag di ba? Tsaka si Jessica Soho. Tama, Jessica Soho. Nabula si Inday Sayad, magpa-interview siya sa KMJS. Huwag na yung mga debate na yan. Hindi talaga atin si Sayad dyan. Maniwala kayo, hindi atin si Sayad sa mga debate na yan. Naku, puro de. Hindi atin dyan. Debate, tapos labasan ng alam. Naku po, anong alam ni Sayad? Kung buti ko pagdadebate yan, kung paano magdoktor ng mga pirma, pwede yan. O kaya kung paano magdoktor ng dokumento yan, alam ni Sayad dyan, magaling yan dyan. At hindi nyo kayang talunin yan. Hindi nyo kayang talunin yan pag sa mga ganyan doktoran. Yan si Inday Sayad, guaranteed, magaling talaga yan, basta mga doktora ng usapan. Pero pag mga hindi doktoran, wag na, tabla-tabla na. Sasabihin ni Inday Sayad, wag na, pag hindi doktoran, tabla-tabla na tayo. Kalawag po, sir. Okay, kalawag. Ed Kalawag. Mali ako, hindi kaliwag Ed Kalawag. Yan yung walang baba, di ba? Sorry shoutout sa'yo, Ed Kalawag Alam mo, minsan pinapanood ko yung mga paranormal syempre, minsan gusto ko rin ma-experience paano maging abnormal So, pinapanood ko yung mga paranormal. Tuwan-tuwa ako pag talagang si Ed Kalawag lang tumitira sa mga espiritu, no? Pero, ang tanong ko, kaya nito paalisin ng mga espiritu ng mga kabubuhan dito sa mga bayoteros?
I doubt hindi niya kaya, no? Tsaka palagay ko susukuan nito si Sayad pag sinabi nito natin, kasi sino ba yung aking ipagdadasal? Pag sinabi ni Jessica Soho, si Vice President Sayad Duterte, naku, wag na po, tablado. Ang bilis ng sagot ni Ed Calawag, wag po, tablado na po. Hanap na lang kayo ng iba, sa ibang episode na lang ako. Pag bakit ba tablado sa'yo si Sayad? Hindi po kaya yan. Prinsesa ng impyerno yan eh. Ang mga pinapalayas ko lang, yung mga tau-tauhan sa impyerno. Ang pinapalayas ko lang yung mga espiritong tau-tauhan lang ng mga demonyo. Yan hindi lang yan hindi lang yan demonyita, prinsesa pa. Di ba? May tama. may tama si Ed Caliwag no pag yun ang sinagot niya. Di ba? Talagang iiwas ka. Paano ka ba naman hindi iiwas siya? What the heck? Kung yan ang iyong ipagdadasal. Isipin mo, sabi ni Ed Caliwag, ang kaya ko lang palayasin ay mga tau-tauhan, yung mga engkanto, mga espiritu. Tapos ang gusto mo, ipagdadasal ko at palalayasin ko, what the heck? Hindi lang yan demonyita, hindi lang yan hindi demonyita, demonya talaga. At hindi lang basta demonya, prinsesa pa ng impyerno yan. Patay tayo dyan. sabi patay tayo dyan. Hindi kaya. Sabi kay Jessica Soho, pas muna ako dyan, ha? Pas! Ay, naku. What the heck, nakakatuwa talaga ito si Sayad. Sige,